Minamahal ko pong magulang at mga kapatid. Muli po magandang hapon sa ating lahat. At tayo po ay nasa Lord's Day 10 na po ngayong linggong ito. At ang sermon po natin ay isinulat ni Dr. Ruben Bredenhoff. And this was originally preached at Free Reformed Church out of Mount Nasura sa Western Australia. And ito po ay na-preach noong 2021. Ngayon po, ang ating preaching ay na-contextualize na or na-translate na po dahil baka magtaka kayo bakit Tagalog. Yun naman po ay talagang tinatranslate natin for our benefit para po mas maintindihan natin ang salita ng Diyos at mas magkaroon po ng pagmamahal at feeding sa bawat isa sa atin, lalo na sa kanyang banal na salita. Ngayon po, as we start, sa ating pong buhay, may mga pagkakataon na tayo po ay namamangha sa providence. Pag sinabing providence, providensya ng ating Panginoon. Marami tayong pwedeng maisip o maalala sa buhay natin kung saan makikita natin kung paano itinakda ng Panginoon ang lahat ng mga pangyayari na nangyayari sa ating buhay. Mga na-experience natin, yung mga seasons na pinagdaanan natin sa buhay, na tayo ay ginabayan ng ating mapagmahal na Ama sa lahat ng bagay para sa ikabubuti natin. At yun yung alamat pa nanghahawakan natin. Halimbawa, isang example nun, pag-check mo sa wallet mo, ang laman na lang ng wallet mo ay 100 pesos. Tapos, inisip mo kung paano mo siya mapagkakasya sa buong linggo. Tapos pagpunta mo dun sa maong mo o sa pantalon mo, pagkapa mo sa bulsa, ay may pera pa pala. Sakto, providence ng Panginoon. Naalala ko sa ganyang example, ako rin po ay may time na may pinagdaanan akong financial struggles. Tapos po, nasa work akong noon, ang trabaho ko nasa May Palapala. Tapos merong dalawang kaibigan akong nag-chat sa akin. Meet daw kami dito sa may Sun City, sa Shakey's, dito sa Imus. Huwag kayong mag-alala, hindi naman po yun dahil mag-aaya sila ng networking o kung ano man. Pero in-invite niya ako. Iniisip ko, mapupunta ba ako o hindi? Pag-check ko sa wallet ko, literal na 20 pesos na lang yung pera ko. Saktong pamasahe na lang pa uwi. Tapos, pangsakay ng bus sa amin sa Salitran. Tapos, yung pang-tricycle ko, hihingin ko na yung pambayad ko pagdating ko ng bahay. Pero sabi ko, after work, pumara ako ng bus. Tapos, pagsakay ko ng bus, saktong-sakto, yung nasakyan ko palang bus ng pinsan ko. Kasi meron din silang sarili. So, yung asawa ng pinsan ko yung driver. So, tinabihan ko na siya. Tapos, nilibre ako ng pamasahe. So, nakapunta ako ng Imus. Nakarating ako ng Shakey's. Na-meet ko yung dalawa kong kaibigan. Nilibre nila ako ng pagkain. Nangamusta sila kasi bakit daw ako umalis sa dati kong church. Yun po yung reason nun. Kwentuhan kami. Tapos, sakto, pagkatapos ng fellowship namin, nung pauwi na ako, sakto, hinatid pa nila ako sa bahay pauwi. So, nakauwi ako ng bahay na wala akong nagastos. Kung uso na yung Sharon nun, baka may Sharon pa ako nun. Pero hindi pa, wala pang sa term na Sharon nung time na yun eh. Pero yun, doon natin makikita yung mga examples na providensya ng Panginoon, yung paggabay niya even sa mga bagay na ganon. Madali natin na-acknowledge yung mga pagkakataong ito, yung providence ng Panginoon, lalong-lalo na sa mga magagandang bagay na nangyayari sa atin. Kaya natin masabi na ito ay pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Pero hindi lang naman doon natin makikita ang providensya ng Panginoon. Hindi lang sa mga magagandang bagay. Dahil even sa mga mabibigat na pangyayari ng ating buhay, tulad ng mga challenges, tulad ng mga disasters, for example, or even conflicts sa ating buhay. For example, yung nakaraang pandemic, yung tinatawag na COVID-19, baka nalimutan nyo na yung tawag doon sa pandemic na yun eh. COVID-19, ito ay nagdulot ng anxiety, lahat tayo naging worried, lalo na nung mga panahon na wala pa tayong idea kung ano ba tong sakit na to the point na pag mag-grocery ka, feeling mo gusto mo na umuwi agad kasi baka makakuha ka ng sakit. Nagdulot sa atin ng fear, at even, marahil, hindi ko alam kung, kasi wala pa kami sa Zion noon, kung meron sa ating naapektuhan dito ng pandemic. And even, may mga pamilyang nakaranas ng death because of this.
Dito sa mga pagkakataong ito, pwedeng hindi natin talaga alam kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Pero ito ay kasama pa rin sa providence ng ating Panginoon. During those times, di natin control ang mga nangyayari. Hindi natin alam at wala tayong kakayanan na ma-manage ang mga pagkakataong ito. But we still know that it is still in God's control. And that's what we know. Kaya sa mga pagkakataong tulad nito, nakikita pa rin natin ang kamay ng ating Panginoon sa lahat ng coincidences ng buhay natin. Sa lahat ng mga pangyayari sa ating buhay, expected man natin or hindi, controlled man natin or hindi, gusto man natin or hindi. That's why we confess that He governs everything, even those important global events. Pero ang tanong is, kung gano'n na natin kabilis ma-attribute yung sa Panginoon, ang mga malalaking pangyayari sa buhay natin, paano naman yung ibang bagay? Paano naman yung mga bagay na normal na nangyayari sa atin? Naisip pa rin ba natin ang providence ng Panginoon doon? Kasi kung babalikan natin yung Lord's Day 10, yung binasa natin kanina, pertaining to God's providence, makikita natin na yung mga examples na nabanggit dito sa ating catechism ay hindi yung mga extreme circumstances like pandemic or disaster or kung ano man, kundi it is more on the normal things that happen in our lives. From the leaf and the blade, from rain and drought, food and drink, health and sickness, prosperity and poverty. Ang sabi doon, all things, in fact, come to us not by chance. Hindi ito nagkataon lang, hindi ito random lang na nangyayari sa atin. Lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay, but rather, all of these things come from the mighty hand or the fatherly hand of God. Pinapakita na sa atin ang catechism kung gaano katotoo at kung gaano kapersonal ang probidensya ng ating Panginoon sa ating buhay. Nakasama dito kahit na yung pinaka-ordinaryong pangyayari ng ating pang-araw-araw na buhay, ang ating trabaho, even yung pagkain natin ng almusal, kung kumakain tayo ng almusal bago pumasok sa trabaho, yung pagkakape natin sa umaga, sa tanghali, sa gabi, yung simpleng pag-exercise natin or kahit sa ating pagtulog, makikita natin ang providence ng Panginoon sa ating buhay. The point is that God's care, specifically God's providence in our lives, misses nothing. Walang lumalagpas. Walang pangyayari, maliit man o malaki, sa ating pang-araw-araw na buhay ang makakalusot sa kamay ng ating Panginoon. Uulitin ko po, walang pangyayari, maliit man o malaki, sa ating pang-araw-araw na buhay ay makakalusot na hindi ayon sa ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin ng buong creation, lahat ng ito na nakikita natin sa paligid natin hanggang sa pinakamaliit na parte ng ating buhay ay nasa kamay ng ating Panginoon. God's providence is His perfect government of everything. And that's the main or the simplest definition of the providence of God, of His perfect government, not just normal government, not just a usual government, but a perfect government of everything, specifically even in creation. And today we just hear how fully God have us covered, and all three persons of the Trinity are at work for us in the almighty and ever-present power of His hand. Kaya nga, yun ang ating theme po ngayong hapong ito. We confess the providence of the Triune God. Again, we confess the providence of the Triune God. That's our title of our sermon. And we have 3 points po. The first point is, He is conforming everything to the will of the Father. That's the first point. Second, He is putting everything under His Son, who is Jesus Christ. And last, He is marking every believer with the Holy Spirit. And before we proceed, I invite everyone to bow down our heads and let us pray. Panginoon namin Diyos, marami pong salamat sa kalakasan na patuloy naming nararanasan at kapahingahan na aming na-enjoy ngayong hapong ito, Panginoon. Nawa ihanda mo ang aming mga puso't isipan at aming mga kaluluwa sa salita mo ang aming maririnig at nawa ito ay magdulot na totoong pagsamba sa iyo
at totoong pag-establish ng aming pananampalataya pa sa iyo. May we submit to your word and worship you in spirit and in truth. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Dun po tayo sa first point. Conforming everything to the will of the Father. Your will be done. Yun po yung statement na madalas po natin na nasasambit sa tuwing ipinapanalangin po natin yung Lord's Prayer. At sa bawat pagkakataon na ipinapanalangin natin ito, it implies that our Father has a will. Ibig sabihin, meron siyang plano nung nilikha niya ang sanlibutan. And because God is the Almighty Creator of everything, it means that His will is sovereign and also effective. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, nagagawa niya ang anumang bagay na gugustuhin niya at the same time, sa kung anong paraan niya gustong mangyari ito at nangyayari ito, anuman ang gusto niyang mangyari. Nalito tuloy ako. Nagagawa niya ang anumang bagay na gugustuhin niya at sa kung anong paraan niya gustong gawin ito at nangyayari ang anumang gusto niyang mangyari sa mga bagay na itinatakda niya. Ayun. At sa catechism, yun din ang sama-sama natin kino-confess. Sabi natin sa ating catechism, all things come to us not by chance. Again, all things comes to us not by chance, but by His fatherly hand. At kung i-meditate natin yung salitang yon ng ating catechism, ito ay makakapagbigay sa atin ng matinding kapanatagan sa ating mga puso. Yung katotohanan na lahat ng nangyayari sa mundong ito ay naaayon pa rin sa mabuting kalooban ng ating Panginoon. Hindi lang sa kalooban, but dito, ini-emphasize pa na sa mabuting kalooban ng ating Panginoon. We can rest in Him. Sabi nga, Fathers knows best. Dahil sino pa nga ba ang may kakayanan na pamunuan ang mundong ito, kundi ang ating Panginoon lamang. For He is perfect in all His ways. And for our God is infinite. And He is infinite as His attribute. Infinite in power, infinite in wisdom, and infinite in His goodness. Pero kahit ganun pa man, kailangan pa rin nating tignan bilang isang malaking misteryo ito para sa atin. Yung providence ng ating Panginoon is still a big mystery para sa atin. Dahil yung realization na kung paano niya ine-execute ang kanyang divine providence sa lahat ng kanyang nilikha. Tayo nga sa maliit na bagay lang, parang ang hirap na natin kontrolin yung mga bagay sa paligid natin. What more yung buong creation? It is something that we can never fully understand at this point in time. Pag sinabi nating mystery or misteryo, ang naiisip natin ay mga bagay na kakaiba o marahil mga bagay na pwedeng hindi natin naiintindihan pa sa ngayon. Even sa scriptures, nabasa natin to kanina sa Ephesians 1, verse 9, sabi dito, making known to us the mystery of His will. The mystery of His will. Dahil totoo naman, kung ang ating Diyos ay unpredictable, kung ang ating Diyos ay unknowable, hindi natin siya kayang makilala, hindi natin magagawang tawagin siya bilang ating Diyos Ama. But our true Father is not an enigma. He is not someone cloaked in mystery and unapproachable, but rather, He is someone you can relate to, someone you can hold your hand. So God the Father has shown the mystery of His will to us, His little children. Hindi niya tayo hinayaan na kilalanin siya at hanapin siya nang sa sarili lang natin. Because He revealed Himself to us, to His people, to His children. Kung patuloy lang natin babalikan kung sino siya according sa scripture na ibinigay niya sa atin, according to His word, at patuloy lang nating panghahawakan ang kanyang kalooban at ang kanyang mga pangako para sa atin, matinding kapayapaan ang maibibigay nito sa bawat isa sa atin. For we know that God's glorious name and for we know that He is glorious and His attributes are holy and righteous and true. Alam natin yung mga katotohanan yon tungkol sa mga bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon, tungkol sa kung saan tayo galing, kung bakit tayo nandirito, at kung saan tayo patungo sa ating buhay.
Kung tayo ay patuloy na mumumuhay ng may pananampalataya kay Jesucristo. Alam natin yung purpose natin, kung bakit tayo nilalang ng ating Diyos dito sa lupa. There is no mystery about it. There is no mystery about how God wants us to live because He provided that to us. We have been blessed to know so much from the Father. But the reality is this. The reality is that we still don't know everything. Marahil marami at totoo sufficiently na ni-reveal sa atin ng Panginoon ng mga bagay na kailangan nating malaman. Pero yun yung reality, na hindi natin malalaman ang lahat at hindi pa rin natin maiintindihan lahat. Hindi natin kayang intindihin at kilalanin at i-master at i-memorize ang lahat ng bagay tungkol sa atin at sa mundong ginagalawan natin. Pag sinabing the mystery of God's will, ang ibig sabihin nito ay may mga bagay pa rin nakatago, mga bagay na hindi pa rin natin nalalaman. Tulad nga ng sabi ni Moses sa Deuteronomy 29:29, the secret things belongs to the Lord our God. The secret things belongs to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our children forever. Yun ang sinabi ni Moses sa Deuteronomy 29:29. The secret things belongs to the Lord. Yung bagay na yun, pwede natin yun ihantulad sa mga magulang na nagkukwentuhan na hindi nila pinapaalam sa kanilang anak. Kung naaalala natin before, may mga moments sa bahay na makikita natin na ating mga magulang na napakalalim ng pinag-uusapan. Tapos tayo bilang mga makukulit na anak, gusto nating sumali, gusto nating makiusyoso, gusto nating, so sobrang curious natin, gusto nating makijoin sa kung ano man yung pinag-uusapan nila. Pero ang sasabihin natin nila sa atin is, hindi kayo pwede dito. Doon muna kayo sa sala, maglaro muna kayo doon. Pang matandang usapan lang to. Yan yung mga sinasabi ng mga magulang minsan. Kasi totoo naman, may mga bagay naman na hindi kailangang malaman agad ng mga anak. Tama naman yun eh. May mga bagay na hindi naman nila maiintindihan. At may mga bagay na magdudulot lamang ng pag-aalala sa kanila kahit hindi naman dapat nila pa kailangang alalahanin yun bilang mga bata. And it can actually be a loving thing to withhold information, to spare them a knowledge of facts that would overwhelm them as a child. At ganoon din ang ating Diyos Ama sa langit. He told us much and sufficiently about Himself, about this world, about the sinfulness of this world, about our nature, and so much about the gospel, about our salvation, and about our future. He have shared everything that we need. Pero may mga bagay din naman na ayon sa kanyang mabuting kalooban na marahil hindi natin kayang maintindihan basta-basta. Sadyang may mga bagay lang na hindi ipinaalam sa atin ng Panginoon hanggang tayo ay nandirito sa lupang ito. And we are to be reminded that He is under no obligation to explain everything to us. For example, the aspects about Trinity, and we confess that, we believe that, we preach about the Trinity, like how the Son is begotten of the Father, and yet yung mystery na nakikita natin na as the Son is begotten of the Father, and yet the Son is eternal and equal to the Father. That is a mystery. Sometimes, or one way or another, we can struggle to fully comprehend it. And even yung aspect of eternal life, pag sinabi nating everlasting life, or sa Tagalog, yung buhay na walang hanggan, palagi nating nababanggit yun, nasasambit natin yan, at lagi nating nilulook forward yun, yung pagdating ng ating Panginoon at makaranas ng buhay na walang hanggan. Pero kung titingnan nating mabuti, hanggang ngayon, hindi ko pa rin, for example, for me personally, hindi ko kayang i-imagine kung ano ba talaga yung buhay na walang hanggan. Yung buhay na pwedeng hindi ka na magbilang ng oras, hindi mo na kailangang magbilang ng ilang araw, hindi ka na magbibilang kung anong taon na ang dumadaan, kung ilang taon ang dumadaan. Kasi sa eternity, irrelevant na yung pagbibilang ng oras, araw at buwan. Para kang nagbabasa ng isang libro, para kang nagbabasa ng isang nobela na sa pagbasa mo ng pagbasa, wala nang page number sa ilalim ng libro. Dahil hanggang sa huli, wala nang katapusan ang binabasa mong nobela.
Lipat ka ng lipat ng pages, pero hindi siya natatapos. It's such a great mystery for us to see. Kaya ngayong eternity, isang malaking misteryo ito para sa ating lahat. Hindi natin kayang maarok yung katotohanan, yung full truth about this, kasi at this point in time, we can't have the full concept of that life without death. Kasi ang buhay, pag sinabi natin buhay sa point na to, laging may akibat na death. So we can't comprehend that. Hindi kaya ng sarili natin pag-iisip yung ganong katotohanan. Ngayon, yung mga ganong mysteries, kung i-relate naman natin sa providence ng ating Panginoon, marahil mas madami tayong tanong na pwedeng maisip. Because there is no doubt that we still wrestle against His will. Minsan, may mga tanong tayo sa ating buhay or sa buhay, sa mga nangyayari sa atin na kung ang ating Diyos ay may kontrol ng lahat, kung talagang may kontrol ang Diyos sa lahat ng bagay, may mga tanong na bakit niya hinahayaang mamatay ang isang bata ng walang kamuwang-muwang? Bakit niya hinayaan yun? Bakit hindi na lang niya bigyan ng kagalingan ng lahat ng taong nakakaranas ng karamdaman? Bakit hindi? Bakit hindi na lang lahat may healing? O minsan, on a personal side, mga tanong na bakit umalis sa church yung anak ko? Or kahit na sino na mahal natin sa buhay. Bakit hindi niya kayang manampalataya ng totoo sa ating Panginoon? Bakit ba kailangan na maghirap pa ang lahat ng tao? At marami pang mga tanong na tila misteryo pa sa ating lahat. Marahil may mga bagay na hindi natin kayang maintindihan talaga sa panahon ito. But on all of these questions in mind, may this be a great reminder for all of us. If you spend your life agonizing over what you don't know, you'll probably never find relief. Again, if you spend your life agonizing over what you don't know, you'll probably never find relief. At totoo naman po yun. Kung pipilitin mong hanapin ang kasagutan sa mga bagay na hindi mo naman talaga malalaman sa panahong ito at maiintindihan sa ngayon, mapapagod ka sa buhay na ito. At walang kapahingahan ang iyong kaluluwa. Pero instead na mag-focus tayo sa mga bagay na hindi natin malalaman, doon tayo sa mga bagay na pwede nating alamin at panghawakan. The truth that we can know about the Father's will, that His will is something we can build upon, something that we can count on. Kung babalikan po natin yung Ephesians chapter 1 verse 9, sabi dito, making known to us the mystery of His will according to His purpose which He set forth in Christ. In all His dealings with us, we know that God is guided by His divine purpose at wala na pong iba. Sabi pa nga sa ibang translation, according to His good pleasure. Sa New King James Version, yan po ang nakasaad doon. And it reminds us of Romans 8:28. Sabi dito, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Hindi man natin maintindihan lahat ng mga bagay-bagay, pero ang tanging comfort na pwede nating panghawakan, mga kapatid, ay ang patuloy pa din na ipinapakita ng Diyos sa atin ang mga bagay na kailangan nating makita at maintindihan at malaman sa mundong ito. He gives us the needed insight into His plan and purpose. He gives us understanding. He gives us purpose. Na nabasa natin sa Ephesians na sinasabi doon, His purpose was set forth in Christ and no one else. Lahat ng kanyang purposes ay nakatuon sa ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. That everything was revealed to us centered on Jesus Christ. And simply put, the Father's great purpose is to grant eternal salvation through His only Son, Jesus Christ, to cleanse us from sin and make us His own possession. We are to be reminded, brothers and sisters, that this gospel immediately puts the teaching of providence in a different light.
Minsan, pag iniisip natin yung providence, it's more on the governing work of Christ, of God. But here, in the light of the gospel, we see the deeper meaning of every providential work and every sovereign plan of the Lord. From the moment of our conception to the day of our death, our lives are guided and sustained and fulfilled by a good and loving God. Kaya nga, ganoon na lang din tayo nire-remind ng ating catechism ngayong hapong ito, that all things comes to us not by chance, but by His fatherly hand. It is not by chance, but is in His fatherly hand. Ang ating pong Panginoon ay may kontrol ng buong sanlibutan sa lahat ng kanyang nilikha. Pero dito makikita natin na hindi siya yung parang micromanager na kinokontrol yung bagay na at wala na siyang ibang gawin kundi kontrolin lang ang mga bagay for His selfish purposes. But rather, our fatherly hand rests upon us. That there's a fatherly hand upholding the universe. In His providence, He's doing things for the benefit of His beloved children and nothing else. The Father is so concerned to save sinners that He has chosen those certain people who will receive His grace. He was so serious for that He has chosen those people whom He will save. At nabasa natin yan kanina sa Ephesians 1:5. Sabi dito, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. He predestined us, decided in advance to save us. Because that's His purpose. Nothing is left to chance, mga kapatid. Kahit sa ating salvation, nothing is left to chance. Everything is according to the plan and will of God in our lives. Tayo po ay hinirang ng ating Diyos. Itinalaga niya tayo at tinawag niya tayo bilang kanyang mga anak at ginagabayan niya tayo patungo sa buhay na walang hanggan. His plan for us will certainly be accomplished no matter what. Ngayon po sa katotohanan na yon, minsan marahil mahirap isipin yon kung ikukumpara natin ito sa sarili natin. Dahil kung ikukumpare natin sa sarili natin, marami tayong planong hindi natutupad. Ang totoo naman yun. Mga pangako na napapako or mga plans or goals na hindi naman nangyayari. Halimbawa, bago pa man tayo magsimula sa isang araw, sinusulat na natin yung mga bagay na gusto natin at kailangan nating gawin. Pero mapapansin naman natin, mamaya-maya pa lang, madidiskarel na agad tayo sa plano natin. Madidistract na tayo sa ibang bagay. At magugulat na lang tayo, hindi na natin natatapos yung gusto natin magawa sa buong araw. Yun yung challenges natin sa araw-araw. Pero in our Almighty Father, in our everlasting King, hindi po ganon ang plano at kalooban ng ating Diyos, Ama sa langit. Dahil siya po ay sigurado sa lahat ng kanyang providence sa atin. Lahat ng nangyari noon, lahat po na nangyayari ngayon, right down to the very last leaf and blade, sabi ng ating catechism. Sa Tagalog po, hanggang sa pinakamaliit na dahon at talim ng damo, nakikita natin ang pagkilos ng Panginoon sa atin. Ephesians 1 verse 11 says, "In Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will." That is our Father. That is our God. At hindi lang po yun. Nakakabilib din pong isipin ang katotohanan na kung kailan nangyari ang lahat ng ito, kung kailan niya tinalaga ang lahat ng ito, lalo na patungkol sa ating kaligtasan. Sabi sa Ephesians 1:4, "Even as He chose us in Him before the foundation of the world." Bago pa mangyari ang lahat, nakaplano na at itinalaga ng ating Panginoon. Bago pa man nagsimula ang creation, bago pa man may mangyaring good or bad, bago pa man mag-rebel si Satan, bago pa man mahulog si Adan at si Eva sa kasalanan, bago pa man mahulog ang sangkatauhan sa kasalanan, or any of our own choices
Before any of this, the Father already made His plan. And that is our only security in this world. And now He works out all things according to His perfect counsel of His will. This is a great benefit, mga kaibigan, sabi ng ating catechism, a sure comfort. The good news is that nothing can prevent God from saving His children and building His church. Wala po ang makakapigil sa pagkilos ng ating Panginoon, pagtawag niya at pagligtas niya sa kanyang hinirang at pag-establish niya sa kanyang simbahan. Anumang bagyo o dilubyo ang dumaan, kung kahit yung pinakamatigas na puso ay hindi kayang humindi, even our many failures in lives won't stop the progress of His plan. Not even Satan and all his hosts can be effective against God. Because even they themselves, together with all creatures, cannot so much as move apart from the will of God. Ito po ang katotohanan na patuloy nating dapat panghawakan. Hindi po ibig sabihin na wala na tayong problema pag may control na po ang Panginoon sa lahat. Hindi po ibig sabihin nun, safe na po ang lahat. Hindi ibig sabihin nun, fluid na ang lahat ng nangyayari. Dahil marahil, pwede pa rin tayong magkaroon ng tanong kung bakit hinahayaan ng Panginoon na mangyari ang mga bagay na hindi natin gusto mangyari sa atin. Na makaranas tayo ng paghihirap, na makaranas tayo ng kahinaan, or even makaranas tayo ng pain or damage dahil sa ating mga relationships. O marahil mga tanong na kung ano ba talaga ang mangyayari sa atin bukas. Malalagpasan ko pa kaya yung problema na meron ako ngayon? Makakaraos pa kaya ako sa aking pinanghahawakang, sa mga problema na meron ako? Mga tanong na mabubuhay pa ba ako ng matagal o hindi? Magkakaroon pa ba ako ng asawa? May mga ganang nagtatanong. Maliligtas din kaya ang aking mga mahal sa buhay? Paano ang aking mga magulang? Paano ang aking mga anak? Paano ang aking mga kamag-anak at kaibigan? At even sa aking mga kaaway, ano kaya ang mangyayari sa kanila? Marahil maraming tanong sa ating buhay na tanging providence lang ng Panginoon na makakapag-reveal kung ano talaga ang kasagutan dito. But may we all be comforted by this truth, that our Father is working out His perfect plan. Again, our Father is working out His perfect plan, acting in love for His children in Christ alone and nothing else. It is all in Christ alone. Kaya po yun yung ating second point. Putting everything under the sun. Putting everything under the sun. Ngayon po marahil pwede nyo mapansin sa Lord's Day 10. Wala po tayong mababasa doon specifically about Christ. About the second person of the Trinity. Wala po sa Lord's Day 10 yun. Pero lagi nating tatandaan na mahalaga pa rin na malaman natin itong katotohanan ito. Pagdating sa importanteng tungkulin ng ating Panginoong Hesukristo, pagdating sa providence ng ating Diyos. Specifically, the upholding and governing of all things. At paano nga ba nangyayari yun? Paano nga ba ginagawa ng ating Panginoon ito? How does Christ relate to God's providence? Ngayon, let us think of where Christ is at the moment. Nasaan po ba ang ating Panginoong Jesus sa pagkakataong ito, sa oras na ito ngayon? He is seated in heaven at the right hand of God. He is in a position of supreme authority, ruling over all things sa lahat ng bagay, malaki man o maliit, sa mga bagay na nakikita natin at even sa mga bagay na hindi natin nakikita. Tulad ng sabi sa Ephesians 1:20-21, that He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. And that is the authority and the position that our Christ, our Savior, is in right now.
Yung all rule, yung all authority, yung all power and dominion, hindi lang po ito patungkol sa lahat ng taong namumuno dito sa mundong ito, kundi even sa mga masasamang espiritu at demonyo. These are demons and devils that are moving about in this world. But Christ is exalted over every evil power as well. He is Lord over every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. Satan and all his host are subject still to Christ. Yun po ang patuloy nating intindihan at huwag nating kakalimutan. Hindi po sila pantay, mga kapatid. Hindi ito parang yin-yang na may balance ng mabuti at masama, na ang image ng kabutihan ay si Jesucristo at ang image ng kasamaan ay si Satanas. Hindi po siya pantay. Hindi po si Satan ang counterpart ni Christ. For there is no other God besides our triune God and no one else. Wala pong pwedeng itapat at ipantay sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit ang mga demonyo ay takot kay Jesus, tulad ng mga nababasa natin sa mga encounters niya sa mga demons sa New Testament. And if Christ is Lord over this greatest spiritual enemies and forces in the universe, the unseen realm of Satan, then He is also Lord over every other lesser reality that's happening in this world. Christ, our Lord and King, has a clear purpose in our lives. So verse 22, sabi dito, and He put all things under His feet and gave Him as head over all things to whom? To the church. Again, He gave Him as head over all things to the church. Walang hidden agenda ang ating Panginoon, mga kapatid. Ang ating Panginoon na ngayon ay nasa langit ay ang pinuno ng lahat ng bagay at tumatayo para sa kanyang mga hinirang. Ibig sabihin, sa kanyang pamumuno, laging nakatuon ang kanyang mga mata sa ating kanyang tinawag, sa kanyang iglesia. It means Christ the King rules over all things for us. That is an amazing truth for us to continuously hold on, specifically and especially personally to us. For it means that we have no reason to be afraid. If that's the domain of where God is working on right now in Christ, and His purpose is connected to His church, there's no reason for us to be afraid. Pero yun naman kasi yung totohanan. Bakit nga ba? Pagdating sa atin, parang napaka-natural sa ating matakot. It is a very natural thing for us to do. Napakadaling matakot at marami tayong fears na pwedeng masabi. Hindi lang ito yung fears katulad ng fear of heights or the fear of public speaking, the fear, or meron ba ditong may takot sa tubig, takot maligo. Yung bata ko, takot daw ako maligo eh. Takot sa ahas, takot sa ipis, takot sa lamok. Takot sa kahit na anong bagay. Pero actually, yung mga bagay na nabanggit ko, kung titignan natin, madali pa yun eh. Kayang-kaya pang i-handle yun. Kasi yung mga bagay na yun, one way or another, kaya nating iwasan yung mga fear na yun. Pero may mas mga malalalim na bagay na kinakatakutan natin. The fear of everything that can go wrong. The fear of everything can go wrong. The fear of committing mistakes. The fear of other people's criticism. The fear of other people and how they will react sa kung ano man ang kinikilos at ginagawa natin. The fear of not having the right answers to everything. The fear of making wrong decisions in life. The fear of weaknesses or not having enough strength. The fear of failures. And it is the fear that cripples us in life. Pero ganun pa man, kung titingnan pa rin natin ng mas malalim ang mga bagay na ito, something good happens whenever we realize that we are powerless. Something good happens when we realize that we are helpless. Yun ang mga pagkakataon na marirealize natin na wala naman talaga tayong control sa kahit na anumang bagay sa buhay natin.
maliit man o malaki. And it will make us realize that we would allow us to be reminded that Christ alone is King in this world. King of everything. The King even of our own personal lives. Our lives are completely secured when we've been even entrusted to Jesus by God the Father. Si Kristo na mismo nagsabi sa John 6:37. Ang sabi dito, all the Father gives to me will come to me. Again, all the Father gives to me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out. Tayo ay binigay na ng Diyos Ama kay Hesus Kristo. Ang ibig sabihin nito, ang ating kaligtasan, ang kapanatagan ng ating buhay, ay matatagpuan lang natin sa ating Panginoon at wala nang iba. At hindi lang ito patungkol sa ating personal na buhay. Ito ay makikita din natin sa ating iglesia. Sa iglesyang itinatag at tinawag at in-establish ng ating Panginoong Jesus. That Christ is the King of His church. Tulad ng sabi ni Kristo sa Matthew 28 verse 18. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and all earth has been given to me. And with that knowledge that Christ has given them, and in that amazing confidence, Jesus sent them out to make disciples among all nations. Ngayon, para sa ating nabubuhay sa panahong ito, malaking bagay na patuloy nating nire-remind ang ating mga sarili patungkol sa katotohanan ito. For us to know that Christ has authority over all things. It means that we can fully depend on Him even when we do mission work. When we share the gospel to other people. And we look for Him and from Him pagdating sa guidance at sa mga blessings na binibigay niya sa atin. Lalong-lalo na pag tayo ay nagwe-witness sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, at kahit sa mga taong hindi natin kilala. Kasi totoo naman, even sa mga ganitong bagay, may takot tayong mararamdaman. Pag nag-witness na tayo, pag nag-share na tayo ng gospel, marami pa rin tayong naiisip at the back of our mind. Na pag nag-share tayo ng gospel, ang naiisip natin, baka hindi nila tanggapin yung share ko. Or baka ma-reject tayo pag tayo yung nag-share. Or hindi tayo sigurado sa ire-react nila sa atin. O baka hindi sa reaction nila, baka tayo naman, baka may mali tayong masabi when we share the gospel. At takot na pati sila ay mawala sa atin dahil sa pag-share natin ng gospel sa kanila. Pero nawawag po tayong matakot, mga kapatid. Alalahanin po natin na ang ating Panginoong Jesus ay hari ng mga hari, the Almighty and everlasting King. He is able to open closed hearts. He can give us courage and He'll help us and enable us to stay faithful no matter what. And because Christ has all authority, He will also defend us in this life. Tingnan na lang natin yung mga lugar at mga bansa na gustong pigilan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Those who are seeking to suppress the church. Those who want to silence the biblical teaching of the gospel. They are intimidating the churches. They make a lot of noise. At marahil nakikita natin na matindi na yung momentum na ginagawa nila sa ibang bansa. Yung pagpapalaganap nila ng mga maling katuruan at mga makamundong agenda dito sa mundong ito. But may we be reminded that all things are under Christ's feet, even His enemies. He is on His throne, ruling in strength. Through Christ, the Father governs all things. At nawa, wag natin kalimutan yung purpose ng providence ng ating Panginoon. That He wants all things in heaven and on earth to be brought together in Christ. God desires that the whole world to be perfectly subject to His Son. That does mean that everyone will be saved. Pag sinabi natin God desires that everyone to subject to His Son, not necessarily. That everyone will be reconciled in peace to their Maker? No. Alam po natin na hindi lahat ay maliligtas sa mundong ito. Pero ang alam natin, sa pagbalik niya,
lahat ng sangkatauhan ay kikilalanin siya bilang Diyos. Na balang araw, ang lahat ay yuyuko sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga sa Revelations 1:7, "Behold, He is coming with the clouds, and every eye will see Him, everyone will see Him, even those who pierced Him. All the tribes of the earth will wail on the count of Him. Even so, Amen." Marahil sa ngayon, pwede nila i-deny si Christ. Pwede nila kutsain at pagtripan at i-disrespect ang pangalan ni Jesucristo. Pwede nilang tuligsain ang kanyang kabanalan at talikuran ang kanyang banal na salita. Pero dadating ang araw, mga kapatid, na hindi na nila magagawa ang mga bagay na ito. Dahil sa pagbalik niya, makikita ng lahat ng tao kung sino nga ba talaga si Jesus. The King of all creation, the Lord of the universe, and the Savior of His people, those who believed in Him. Ang ating Panginoong Jesus ay nasa langit at patuloy na mamumuno sa atin at sa lahat ng Kanyang nilikha. Huwag na natin nawa kalimutan ang bagay na ito. At patuloy tayong magtiwala na tayo ay nasa mabuting kamay ng ating Panginoon. Noon, ngayon, at magpakailanman. Purihin natin ang Panginoong Jesus. And for our last point, we are now going to focus on the work of providence in the Holy Spirit. The marking of every believer with the Spirit. Dahil kung iisipan natin realistically, sa lahat ng pinag-uusapan natin ngayon, hindi pa rin naman natin ganon kadaling intindihin yung doctrine ng providence of God. Oo, marahil kaya natin makapagbigay ng scriptural references pagdating sa providence of God. Kaya nating i-explain on simple terms yung providence of God. Kaya din natin i-memorize yung Lord's Day 10 kung gugustuhin natin. At kailangan nating dinidisiplina yung ating sarili na patuloy na i-train yung sarili natin pagdating sa ating mga confessions. Marahil alam natin na ang ating Panginoong Diyos ang may control ng lahat. Kaya nating i-profess ito. That He is our Savior and King. Pero sa buhay natin, minsan kahit alam na natin ang mga bagay na ito, kabisado na natin ng ating mga sarili at ang bawat salita, may mga pagkakataon pa rin na ang ating mga puso ay hindi pa rin kayang maintindihan at panghawakan ang sinasabi ng ating mga isip. Na lahat nandito, pero hindi lahat nandito na sa ating mga puso. Dahil totoo naman, hindi natin ito kaya ng sa sarili lang natin. Now this is where God, the Holy Spirit, comes in. The Spirit proceeds from the Father and the Son precisely in order to make this doctrine and every other doctrine real to us. Kung paanong yung doctrine, yung principle, yung theology na inaaral at patuloy nating inaaral ay magiging katotohanan sa ating buhay, na magiging practice natin sa pang-araw-araw nating buhay. From knowledge to confidence, from head to heart. It is the work of the Holy Spirit in us. Ito ang ginagawa ng banal na Espiritu Santo sa atin. Yung pagbibigay sa atin ng assurance sa katotohanan na ang lahat ng bagay ay nasa kamay ng ating Panginoon. It is the Holy Spirit that enables us to be established more in the faith and to hold on more to the truth na patuloy na inireveal sa atin ng Panginoong Diyos. The Father predestined all those whom He saved. The Son is the reason that everything holds together. And now the Spirit is that inner agent, the unseen counselor, making known these good things to us. Sabi nga sa Ephesians 1:13-14, in Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory.
Dito may ilang imahe na ginamit sa Apostol Pablo patungkol sa banal na Espiritu. The first image is the Spirit is like a seal na nabasa natin sa Ephesians. Sabi doon, you were sealed by the promised Holy Spirit. Anong ibig sabihin nito? Noong unang panahon, I think kahit naman ngayon, pinapractice na rin naman yun. Pinapractice pa rin naman ito. Yung seal o yung selyo na tinatawag natin, ang nagbibigay ng guarantee ng isang bagay ay totoo or authentic. It authenticates things pag may seal or may selyo. Tulad dati, marahil nakikita natin or napapanood natin ito sa mga lumang palabas or mga old school or sa mga classic na mga movies. Yung for example, may document na nilagay sa envelope tapos may ilalagay na tinatawag na wax seal, yung mainit na wax, tapos lalagyan or tatatakan ito sa gitna, tapos mai-embed yung seal na yun dun sa wax. Ang selyong ito ay magpapakita na ito ay galing sa isang importanteng tao. Pag may ganong wax seal, yung isang letter. Marahil pwedeng galing sa isang hari or galing sa isang taong na may mataas na posisyon sa government. Ito ang nagsisilbing proof of authenticity ng letter or document. Ngayon, ganun din po pagdating sa ating Holy Spirit. The Holy Spirit seals us and guarantees us that we really are His, that we truly belong to Him. Ito ay isang bagay at katotohanan na di natin dapat makalimutan no matter what. At dito makikita din natin ang kahalagahan nito pagdating sa providence ng ating Panginoon. Minsan may mga pagkakataon tayo na tayo ay may pinagdadaanan sa buhay. Pag may mga weaknesses tayo na nararanasan, mga difficulties na hinaharap sa ating buhay, mga matitinding trials or problems, minsan pwede nating maisip pag nandun na tayo sa kalagitnaan ng mga pagkakataon na yon, natatanong natin yung sarili natin, mahalaga pa ba ako sa Panginoon? Sa dami ng pinagdadaanan ko ngayon, talaga bang may malasakit pa ang Panginoon sa akin? Bakit parang wala akong nararamdaman ngayon? Whenever I read the scriptures, wala akong maramdaman. Pag ako ay nananalangin, parang wala. Parang dry. Even my prayers are dry. But then whenever those things or those instances happen to our lives, we should remind ourselves of the Holy Spirit's seal in us. Regardless of what we feel, mga kapatid, we can say to ourselves that, no, regardless of the dryness that I feel, I do belong to Christ. His Spirit seals my heart. I know because I still believe on God and I still trust His Word. I know that I have the Spirit because I hate the sin that is still in my life and I delight in doing good. And that fact in itself would always assure us that we are still His and we are His because the Holy Spirit works in us. Maramdaman man natin emotionally or hindi. Kasi yun yung problema ng iba. Kaya sa mga Pentecostal churches or denominations, revivals upon revivals, kasi they always look for those emotional instances wherein they feel that they have the Spirit in them. But we are founded in truth, not in emotions. That's why whenever we face those kinds of depressing moments in life, may we still be reminded of the truth in Christ by the Word through the seal of the Holy Spirit in us. And if you've been sealed with the Spirit, you can be confident in all your trouble that you do belong to God. Nasa inyo ang banal na selyo ng Hari ng mga hari. You are genuinely His in Christ through the Spirit. And not only a seal, but also as a guarantee, sabi ni Paul sa Ephesians. Sa Tagalog, pwede nating sabihing deposito. Pag sinabing deposito, ibig sabihin paunang bayad. Sa ibang bansa, mas gamit nila yung term na deposit, pero sa atin, mas kilala ito sa term na down payment. Bayad ka muna ng down payment. Di ba? Halimbawa, kung kukuha man tayo ng sasakyan at gusto nating ipakita na seryoso tayo sa intention natin na kunin yung sasakyang ito, magbibigay tayo ng paunang bayad o tinatawag natin na down payment.
At ang ibig sabihin nito, ibig sabihin hindi tayo aatras sa ating commitment na bibilhin natin yung bagay na yon. Kaya tayo nagbibigay ng paunang bayad. And that is what God's gift of the Spirit is like to us. For Him, be giving the helper to us while we wait upon Christ to come back. He is our guarantee that the rest is still coming. Ito din ay isa sa mga katotohanan na dapat nating panghawakan pag may pinagdadaanan tayo sa ating buhay. That we can remind ourselves that I have the Spirit. So I know that He who has begun a good work in me will complete it in the day of Christ. I already have the Spirit as the guarantee of His promise in me. Ito ang pangakong iniiwan sa atin ng Panginoon na kahit anong mangyari, mga kapatid, hindi siya aatras sa kanyang pangako sa atin. Hindi niya tayo iiwan at hindi tayo pababayaan kailanman. At kung ikaw ay totoong nananampalataya sa Kanya, and this is the premise of it, kung ikaw ay totoong nananampalataya sa Kanya, ikaw ay anak ng Diyos, at ang banal na Espiritu ay nasa sa iyo, at hindi mababago yon. But only if you are a genuine believer of Christ, only if you truly submit your life to Him, and only if you have received the grace and the faith of God in Christ. Kaya nga as we end, mga kapatid, hindi na tayo dapat magtaka sa sinasabi ng ating catechism pagdating sa benefits nito. Of the benefit of knowing God's providence. Sabi nito, we can look to the future with firm confidence, for we have God's deposit. We have God's guarantee in the Holy Spirit. And as we look ahead, we are not to be afraid. As we look ahead, we know that nothing shall separate us from the love of God. And looking at ahead, we are confident of a good finish. Ang banal na Espiritu Santo lamang ang may kakayahan na gawing katotohanan nito sa ating buhay. By the Spirit, we can know the Father. By the Spirit, we can know the Son. By the Spirit, we can have our eyes enlightened that we may know our great hope in the triune God. Nawa patuloy tayong makinig sa kung ano man ang sinasabi ng banal na Espiritu sa atin. He is the unseen counselor, speaking into our lives every day. At tingnan natin ang ating mga buhay ngayon. Dito natin makikita na sa lahat na nangyari sa buhay natin, maganda man o hindi, gusto man natin o hindi, kaaya-aya man o masakit sa atin, lalo na sa mga pangyayaring hindi natin inaasahan, patuloy pa rin nating makikita ang dakilang katapatan ng ating Diyos. Buksan nawa natin ang ating mga Biblia, mga kapatid. At patuloy na basahin ang kanyang mga pangako at katotohanan sa atin. Gather with His people and experience God's goodness. By the Spirit, we know that God's providential care for us is real and personal and full of comfort. For when we belong to the triune God, we lack nothing at all. Amen and amen. Let us all bow down our heads and let us pray. Heavenly Father, we thank you for the word that was preached to us today. Patuloy kaming lumalapit sa iyo na may pagkukumbaba sa aming mga puso. Dahil alam namin na hindi po namin kaya mamuhay ng sa sarili lang namin. It is only by the work of the Father that we can live. Wala po kaming kayang gawin ng sa sarili lang namin. Ni mabuhay ng isang segundo ay hindi namin kaya apart from you, O God. And we can only have salvation through Christ alone and not with ourselves. We can't save ourselves. And we can only live this life through the work of the Spirit in us. That's why we thank you for your goodness, O God, and we thank you for your faithfulness. Establish our faith more, O Lord, and make it a reality in our lives to the work of your Spirit, to the offering life and sacrifices of the Son, and to the governing work of the Father. We thank you for everything, O God. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen.